Ngayon, this is the title, mga kapatid. Loving others, test the true love for God and obedience to His commandments. Ngayon, sa inyong buhay, kailan po ba tayo yung tumulong or humingi ng tulong sa taong hindi natin kakilala na hindi wala tayong connection? Nagawa naman natin yun. Yung basta-basta na lang. Okay. Tumulong tayo or tinulungan tayo ng taong hindi natin kilala basta-basta. Yung as in strangers. Diba? May mga ganun nangyayari. Bakit? Number one, lalo na sa mga mananampalataya, kaya niya ginagawa yun dahil sa relasyon niya sa Panginoon. So mayroong relationship sa Panginoon. That's why, because of that relationship, He builds the character, He builds the image, He builds what? The foundation from Jesus Christ para po magawan natin lahat as believers in Christ yung gawain na tumulong. Diba? Kasi pagtulong is sign of love also with our neighbors. Diba? Alright, so basahin po natin. Ano po ang ating text first? Ito po ay 1 John 5:2-3. Okay? Nababasa niyo po ba? Okay, sige po. Tumayo po tayo at basahin po natin ang mga banal na salita ng Panginoon sa New King James Version. Everybody, let's read. 1, 2, 3, go! By this we know that we love the children of God, when we love God and keep His commandments. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. We know. Sige po, sa Living Translation. Okay po? We know we love God's children if we love God and obey His commandments. Loving God means keeping His commandments, and His commandments are not burdensome. Okay, sa ESV. By this we know that we love the children of God, when we love God and obey His commandments. For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. At sa Tagalog, Ito ang katandaang iniibig natin ng mga anak ng Diyos, kung iniibig natin ng Diyos at inutupad ang Kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa Kanyang mga utos, hindi naman makahirap sundin ang Kanyang mga utos. okay, amen. Hallelujah. Let's pray po. Let's pray. Hallelujah, Heavenly Father. You alone, our God. You alone, our Creator. You alone, who creates and gives us what we need, Lord. And right now, Panginoon, sa aming kalagitnaan, we need your presence, Lord. In our midst, Panginoon, we need your Holy Spirit. Cover us, Lord God. Anoint us, Lord. Give us the spiritual hearing, spiritual heart, and the spiritual mind, Lord God, that we will digest and understand your words. Make your Holy Spirit dwell in us, Lord God, that we will obey your commandments, Lord. Deeply in our hearts na kung saan kami pong lahat ay magkakaroon ng paglilinaw sa aming puso't isipan kung paano dapat kami susunod sa iyo na may pagmamahal tulad ng pagmamahal niyo sa amin. Panginoon, sa aming kalagitnaan, basbasan niyo po ang aming panambahan ito, Lord God. Kayo lamang po ang maitaas, Panginoon. Itago niyo po ako sa inyong tukuran at inyong lamang pong presensya at inyong lamang kaluwalhatian siyang maitaas. And all these things we pray in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Okay, everybody, let's sit down. Tayo po yung upo. Alright, so sabi po dyan sa by this we know that we love the children of God when we love God and obey His commandments.
For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. Ano ibig sabihin ng burdensome? Kabigan. Ate, nilalamig ka kasi. Okay, pag sinabing burdensome, ano po yun? Burdensome. Burden, parang mabigat, di ba? Kabigatan. Okay, burdensome, ibig sabihin, Konting burden na marami kabigatan. o burden na... Sabi, some. Konting kabigatan. Burdensome. Burdensome, ganun ba yun? Kabigatan. Are not burdensome. Okay. So sabi dito, today will be exhorted through verses 2 and 3, the topic of loving others, test of the love for God and obedience for His commandments. Okay. This message will answer. Yeah. This message will answer the following question. Question number 1. Question. Do you believe in Jesus Christ as your personal Lord and Savior? Do you believe? Amen. Dapat kayo na agad, parang ko lang niyatra. Pinayagal yung pastor, yun na rin ko eh. Amen po ba? Amen. Amen. Yan. Hallelujah. Praise Hindi God. nagsisink in. Okay. Do you love your fellow believers? Amen. Amen. Dapat po ganun. Kasi bakit? Remember, Jesus loves us first. Okay? Bago ang lahat, Jesus loves us first. So we have to love believers also. Alright. So ano po ba ang ating mga dapat gawin o yung mga alituntunin? Number 1, love others by loving God. Okay, sabi dito, by this we know that we love the children of God when we love God. Okay po? Ngayon, kung babasahin po natin ang kung basahin po natin ang 1 John, okay? First John, ano po natin? So, 1 John 5, yung 1 John 5:1, bago natin basahin yung kabuuan, sabi dito, para lang in context, whosoever believeth that Jesus is the Christ and is born of God, and everyone that loveth Him, that loveth Him also that is begotten of Him. Malalim masyado. Tagalogin natin. Ang sino mang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos, at ang bawat umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Ibig sabihin, kaya yung kadugtong nito is kaya nasabi dito, by this we know that we love the children of God. Kasi ang ating Panginoong Kristo ay ipinanganak through the love of the Father. Amen. So dahil dyan, since we love Jesus, kung sino mang manampalataya sa Kanya, naniwala sa Kanyang mga sacrifices, naniwala kay Kristo Jesus na tinapos niya ang gawain para tayo maligtas. At ang sino mang nananampalataya kay Kristo Jesus ay magiging anak ng Panginoon, di ba? Which we should love them also. Yun po ibig sabihin, no? Okay? Kaya po, in context, ulitin natin, paano po tayo? Yan. By this we know, dahil dyan sa ating Panginoon, na siya ay isinilang ng ating Panginoon Diyos Ama because of His love for us through what? Physical form of being, manifestation as a human being. Part God, part human. Di po ba? Alam natin yan. Okay. So by this we know that we love the children of God when we love God. Yes. Nothing more, nothing less. Tama po yun. Wala nang
kahigitan, wala ng kakulangan. Because of the love of God. Now, ano sabi dito ni John? By this we know. So sabi, ibig sabihin, John is highlighting that genuine love for others is rooted in our relationship with God. It is impossible, it is impossible to love others according to God's way. According, not according to the world, according to God's ways, without knowing and loving God first. Paano nga naman tayo magmamahal kung hindi natin alam paano magmahal? Halimbawa, ito. Paano natin maipapakita ang isang karanasan kung hindi natin ito naranasan? O hindi natin naunawaan ng malalim para natin ma-impart ito sa ibang tao? Imposible, di ba? Kaya-kaya mo yan. Sige, gawin mo lang yan, tuloy-tuloy mo lang yan. Magtatagumpay ka, papayat ka rin, pero siya, 100 kilo. Paano mo nasabi? Paano mo nandun ka naman? Hindi, okay lang, nag-exercise ka naman, hindi pa. Ano yun, gagabi lang? Parang wala yun, di ba? Paano mo magkakaroon ka ng sympathy doon sa tao na kung saan never mo man ginawa or never mong naintindihan talaga. Kasi may mga tao magaling mag-encourage ng tao kasi naintindihan nila yung dynamics ng sitwasyon. Kasi napag-aralan nila, ito pala, ito may. Okay. Kaso siya, meron siyang health issue na hindi niya magawa yung exercise niya. Halimbawa, siya ay may bagong opera. Bypass na siya, hindi niya pwede gawin yun. Pero alam niya, yung mga nangyayari, may mga ganon. Ano pa rin pero the point is what? Is understanding deeper relationship sa isang bagay, di po ba? Ano din po ang sinasabi ni John? Imposible na tayo ay magmamahal sa taong nananampalataya according to the ways of God. Di ba sabi ng Panginoon, di ba, anong sabi niya? Kailangan kung sino man ang nakuha, bigyan mo ng tubig, kung sino nakugutom, di ba, bigyan pagkain, di ba? Ganun dapat ang ating pananampalataya, di ba? Hindi yung nagugutom yung tao, okay, God will bless you and you will be safe. Sige po. Ganun lang ba yun? Hindi naman ganun yun. Walang bunga yung ating pananampalataya na yan, di ba? Hindi ganun yun. Nakita natin pangangailangan, ibigay natin, di ba? At sa abot ng ating makakaya as believers. Okay po. Ngayon, sabi dito, ano ba ang pagmamahal na according to God's way? Di ba yung may encourage natin siya, manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ma-encourage natin siya, mabuksan natin ang kanilang puso't isipan na ang ating Panginoong Jesucristo ang tanging daan tungo sa kaluwalhatian ng Panginoon, di ba? The true salvation comes from Jesus Christ. Ngayon, paano natin mai-share yung love na yan kung hindi tayo mismo alam natin kung paano na ba tayo sinave ng Panginoong Jesucristo? Mapupunta ka sa langit. Bakit? Amen. Ano yun? Wala explanation. Bakit nga ba? Anong paraan? Sa paanong kaparaanan? Ano ba ang nangyari? Kaya ko pa pumunta sa langit na in my own means? Di ba? Ngayon po, sasabihin kasi dapat maging mabait ka lang. Walang koneksyon. Di ba? Hindi dapat lahat ng mga lahat ng mga aso dyan na mababait, napunta na rin sa langit, di ba? Kasi mabait lang ang criteria mo. Mabait naman ito si Juan Tamad. Tamad nga lang, pero mabait siya. Di ba? Yun yung ibig sabihin doon. According to God's ways. Ngayon, kung hindi natin alam, wala tayong root, wala tayong ugat na nanggagaling sa Panginoon, wala. Parang ganito yan. Ang sarap talaga ng luto ni Ate Joyce. Oh, talaga, paano mo nasabi? Natikman mo yung pagkain. Natikman mo yung nakain. Natikman mo, masarap, grabe, sobra. Paano mo nasasabi? Hindi mo nga na-enjoy yung pagkain, di ba? Paano mo ngayon ma-explain sa tao na masarap yung pagkain? Para magluto. Di ba? Ganun yun.
Halimbawa, yung ito pa, ito. Excuse me. Excuse me po. Halimbawa, yung tanim. Pag winisikan nyo lang ng tubig, nakatikim ng tubig yun. Lalaki ba yun? Siyempre hindi. Kasi nakatikim lang siya ng tubig, pero hindi niya na-absorb yung tubig para lumaki yung tanim, di ba? Hindi niya na-absorb, hindi niya nanamnam, hindi pumasok sa kanya system yung tubig na yan para i-nourish siya at magkaroon siya ng growth. Amen. Ganun po sa mananampalataya natin. Bago tayo magsabing, mahal ko ang aking kapwa, paano natin may papakita to kung tayo mismo, wala tayong nourishment, hindi natin nanamnam yung pagmamahal ng Panginoon na siya unang binigay sa atin through Jesus Christ. Okay po? Now, sabi din dito, His sacrificial love changes our heart towards His people. Bakit? He first loved us. Sacrificial love. Kaya tayo nagbago. Kasi nakita natin yung sacrifice ni Jesus. Di ba ito pa lang sa binigay nga ni Kuya Alan na verse sa Isaiah. Old Testament yun, but it was talking about what? The love and the ways of Jesus Christ. Di ba? Doon pa lang, di ba? Pagdating sa New Testament, na-fulfill yung nandoon sa Old Testament. Di ba? Ang sabi sa 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. You can't love God's children properly if you're disconnected from the Father. Di ba? You cannot say, hello ma, I love you, kung wala kang load. Disconnected ka. Wala kang connection, walang data. Ganon po yun. Ganon din po sa ating pananampalataya. Paano mo na sasabi na, wow, napakabuti ng Panginoon kung natikman mo lang ang isa or ang maliit na portion ng kanyang pamamahal. Hindi mo na namdam. Diba? Tumigil mo na, natikman mo lang. Kaya meron ito po. Kaya meron pong mananampalataya, makatikim lang ng pagpapala ng Panginoon. Okay lang. In any form, nagpapakslan. Yan ang mahirap hikayatin mo. Kasi isipin nila, ay galit ako yan, ay dati na ako, ay galit ako. Hindi naman ganun. Kasi hindi nila natamasa, hindi nila naramdaman, hindi nila na-absorb. Diba? Halimbawa, yung building, meron bang nagtayo ng tower tapos yung base niya ganun lang? Diba ito building? Yung base niya, ganyan lang yung foundation niya. Ganyan kataas sa kanyang tatayo. Ano mangyayari? Puputol ba, diba? Ang liit ng foundation eh. In the rules sa engineering, kung gaano kalaki ang foundation, ganun din yung taas, parang ganun. Para hindi matumba, hindi mayanig. Hindi katulad ng mga flood control sa atin. Diba? Yung foundation, ang laki ng pondo, nauwi siya. Asa ng pagmamahal doon? Diba? Yun yan. So, ganoon din po sa ating pananampalataya. Kaya dito, binibigyan din ni John na dapat we should properly absorb everything. Amen. Para natin sa buhay, mag-manifest ito sa buhay natin kung paano dapat tayo mamahal sa ating kapwa. Kasi una nating naramdaman ang pagmamahal na ito na nagaling sa ating Panginoon sa Kristo. Amen po? Amen. Sabi din dito, love begins with God's love for you. You can't truly love God until you receive His love through faith in Jesus Christ. Loving God starts with a what? Loving God starts with a, not letter L, but relationship. Okay? Relationship, not religion. Okay po? Hindi po religion. Relationship. Trust in Jesus Christ as your Savior and Lord. Ginawa po ba natin yun? Trust in Jesus Christ our Lord and Savior. Spend time with Him.
Through what? Wala akong kausap. Through prayers and Reading. meditating His Word. Reading and meditating, di ba? Yun po yung number one. O yun po ang mga pamamaraan paano natin masasaturate yung ating puso, ma-absorb ang mga pagtuturo at papamahal ng ating Panginoon sa Kristo through what? Prayers and saturating ourselves with what? Reading and meditating His Word. Okay po? Okay. Next po. Number 2. Ano sabi po dyan? Number 2. Love others by obeying God's commandment. Okay. May kodigo? Alright. So when we love God and keep His commandment, for this is the love of God that we keep His commandments. For this is the love of God. Now, ano ang number one requirement sa Panginoon? Sa Panginoon, kung mahal talaga natin siya. Bigyan ng jacket siya. Tama, obedience. That's the number one. Number one requirement kung talagang mahal natin ang Panginoon. Kasi yan din ang ginawa ni Jesus Christ nung siya ay nandito sa lupa. Di ba? Obedience. Because of the love of God, na kailangan si Jesus Christ maging love of God. Di ba? Ngayon, halimbawa, yung si Abraham, ini-offer niya kanyang anak na si sino anak ni Abraham? Sino anak ni Abraham? Hindi si Jacob? Sino ba? Isaac? Are you sure? Sino anak ni Abraham na Sarah na i-offer? Ha? Kay Sarah yun, di ba? Alright. So dito, sabi dito, nung si Abraham, i-alay niya kanyang anak na si Isaac. Sa mga ibang perspective, nakita nila na si Abraham ay sumusunod sa Panginoon. Diba? At natuwa ang Panginoon Diyos Ama. In another perspective, in another point of view, pinapakita sa atin na ang number one reason kung bakit natuwa at nalugod ang Panginoon dahil si Abraham hindi siya sumunod dahil siya ang Diyos, hindi. Sumunod si Abraham dahil may tiwala siya. Andun yung trust niya. May tiwala siya sa Panginoon, kaya niya ginawa yung pag-offer na yun. Sinunod niya ang Panginoon dahil sa kanyang trust, hindi dahil siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi tayong mga tao, we tend to what? To just believe, okay, believe. Pero walang trust. Di ba? So anong nangyayari? At the end, okay lang yan. Ang problema, backbite dito, nililibak, marites. Bakit? Hindi naman nagtitiwala. Okay, narinig ko lang yun, okay. Hindi. Si Abraham, pinakita niya sa tao, sa mga magbabasa ng Bible, na kaya siya sumunod, na binigay, in-offer, di ba, ang hirap no, i-offer mo yung anak. Pwede ba itong 500 tupa? Hindi, offer mo yung anak. Dahil sa kanyang faith at pagtitiwala sa Diyos, kaya niya ginawa yan. Hindi dahil natakot siya, dahil siya yung Diyos Ama. Wala po yun, ha? Okay po? Alright. So dito, sinasabi nito, for this, sabi ni Jamana, practically stating that the one who says he loves God, yet walks in a lifestyle of
lifestyle of conscious disobedience is like the believer who says he walks in fellowship with God, yet walk in darkness. So, ibig sabihin mga kapatid, kailangan pala yung ating ginagawang pananampalataya ay mayroong bunga. Hindi yung lukewarm. Di ba, sabi nga ni Pastor Bobby, di ba, lukewarm, ayun yun, di ba? Yan yun, ibig sabihin ito na John is what? Ano sinasabi ni John dito? Na kung sinasabi natin, we love God, we obey His commandments, there should be a result, a manifestation. Di ba? Hindi yung, when we say, oh, nagsisimba ako every Friday. Nagsisimba ako, Christian ako. Tapos andun ka sa jamming, nagiinom sila, andun may sariling bisyo, hindi pinangangalagaan ng katawan dahil what? Eh, gusto lang mag-party. Di ba? Nag-party sa bata. Imbis na or iba naman sasabihin, Christian ako, pero andun siya, may party sa bata, sabi ni Pastor, di ba? Kasi hindi nagsimba. Or iba naman, nagsisimba ko simba ko pero pagkatapos ng simba, wala na, balik sa kanyang dating gawin. Yung ba ang sinasabi nating walking with God? Di ba? Hindi po maganda yun. Walking with party yun. So, mga kapatid, napakahirap po talaga ng buhay Kristiyano kung ito ay ating iaasa sa sarili nating kakayanan. Amen. Amen? Kasi we are flesh and blood, and our spirit is what? It's the only thing strong. Yun lang ang pinakamalakas. Pero flesh is weak. Yes. So wala tayong may asa sa sarili natin. Kasi tandaan natin, our connection to God is through the Holy Spirit. Amen. And our spirit needs to be connected. Okay po? Hindi po natin pwedeng ipagmalaki na ako ay malakas, nag-exercise lagi, or healthy, or kung ano man, matibay ako sa kuyatan, kasi yan ay flesh. We are always bound for failures as a flesh and blood. Kaya po dito pinapakita ni John na practically na dapat we have to walk the talk. Okay po? Kung tayo nananampalataya, dapat yung deeper relationship natin ay nag-grow din. Okay po? Siyempre, lahat tayo nagtatrabaho, meron tayong finances na kailangan i-settle, meron tayong mga work na kailangan i-accomplish. Pero it doesn't mean that we have to what? Neglect our spiritual growth. Kailangan po talaga, mga kapatid. Sad to say, we are all what? Lahat po tayo ay Kristiyano at lahat tayo ay target ni Satan. Para palakihin niya yung negative things sa atin para tayo malayo sa ating spiritual growth. Parang ano yan, nagdidilig ka ng tanim, tapos may mga ibon, kinakain yung dahon ng tanim mo. So kahit anong bigay mo, hindi lalago ba? Wala na naman. Pero dahil sa nourishment, nagpupursiging tumubo ang tanim. Di po ba? Pero tanggalin niyo yung tubig. Kahit walang ibon na umaano dyan sa tanim, mamamatay ang tanim. Tama po ba? Patay. Diba? Bakit? Wala nang nourishment. Ganun po sa spiritual life natin. Tama po ba? Amen po? Nakita niyo po ang significance nito? Kaya nga, di ba sabi nila, kung ano ang pinagtutuunan natin ng pasin, yun ang lalago. Fleshly things, fleshly growth. Spiritual things, spiritual growth, of course. Never naman nagkaroon ng, okay, makamundong bagay, tapos spiritual mo lumalago. Napaka-imposible naman. Black and white na tayo naman. Pag pinaghalo mo yun, gray. Ayaw ni Jesus yun. Black, black, white, white. Di ba? Kasi pag black ka, may chances na makuha ka ni Jesus Christ sa light. Pag ikaw puti na, mananatili kang puti. Di po ba? Ignoro ko siya. Alright. Amen. At sabi din dito,
For this love of God that we keep His commandment. John, ano ba sinasabi ni John dito? If you love me, sino sasabi ito? Si Jesus Christ. If you love me, keep my commandments. Love. Ngayon, may tanong ako. What is the greatest commandment? Love the God. Lord God with all your heart. Love God. Okay. Diba? Second one is love your neighbor. Kahit pangit siya, mahalin mo pa. So, yung second, ano ba yung second commandment? Love Love your neighbor your as you love yourself. So, if we love God with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your strength, ganun din po sa ating pagmamahal sa kapwa. As yourself. Ngayon, pag sinabi mo, hindi ko siya bibigyan ng pagkain. Bakit? Ganun ako, lagi akong fasting. Mahal ko sarili ko, fasting. Fasting din siya. Tama ba yun? Hindi ganon. Yung tao may pangangailangan, i-treat natin siya as our one. Paano din natin may pangangailangan din tayo? Hindi, fasting ako isang araw ngayon. Hindi ko siya pakakainin. Ganun ba yun? Hindi po. Payag yung kanyang pagmamahal. Okay? Ngayon, sabi dito, love for God will show itself in obedience. Okay? Not just an emotion. Okay? Hindi emosyon. Kasi yung iba, nakakilala sa Panginoon, biglang through emotions lang. Walang relationship. Feel ko ngayon magsisimba. Hindi ko feel. Tinatamad ako. Wow! Nakatulog ako ng maayos. Wow! Ganda ng pakiramdam ko ngayon. Sige, magsisimba ako. Tulog ako. Sama ng gising ko. Masakit ulo ko. Wala aking tulog. Ito. Lalaba pa ako. Hindi ko feel ngayon. Sige, gusto. Pass muna ako. Diba? Not emotion. Napaka-importante po yun. That not just emotion. Obedience is not legalism. Ano ba ang legalism? Ano ba tayong... Pagka maghanap sila ng legal, Ano ba ibig sabihin ng legalism? legalismo. Okay, legalism, ito para lang mayroon tayong idea. Legalism, it's a biblical concept. Refers to the belief that a person can earn salvation and spiritual standing through strict adherence to rules, laws, and good works, rather than God's grace and faith in Jesus Christ. So pag sinabing legalism, ito yung mga tao, kailangan matuwid ako, susundin ko to word for word, kung ano yung rules, ano yung law. Ito yung example ng mga Pharisees. Mga scribes at Pharisees noong panganahon ni Jesus Christ. Diba? Masyado silang strict to the point na walang pagmamahal. Pakitang tao lang. Kahit sa kante. Okay? Kaya nga, nirebuke sila ni Jesus Christ. Diba? Yun po ibig sabihin nun. Kaya nung sinabi na nung sinabi na obedience is not legalism, obedience ay hindi sa pilitan na kung saan kailangan strict, magkamali, magganito, kasi pakitang tao yun. It is the natural response to someone who truly loves the Lord. Obedience. Parang nanay at tatay natin. Dahil mahal mo nanay at tatay mo, pag sinabi niya, halika dito, maghugas ka ng pinggan, gagawin mo yun kasi mahal mo yung tatay mo. Hindi yun. Ako na naman. Ako na naman. Di ba? Ako na naman. Mali ng tanghali. Ako na naman naghugas ng gabi. Ako pa naghugas. Di ba? Dagdag mo na. May tutug. Natawa si Joyce kasi sa kanya Di ba? Hindi pagmamahal yun. Tawag ng murmuring. Ngayon, ang pagmamahal is pag sinabi, nak, halika dito, huwag mong gawin yan. Hindi mo gagawin kasi mahal mong nanay yun.
Pamahan mo tatay mo, gawin mo, okay po tayo. Kasi may dahilan kung bakit ka pinagbabawalan. Kasi yun ay dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo. Ganon din po sa Panginoon natin. Pinagbabawalan tayo makihalubilo sa mga kamunduhan. Bakit? Kasi alam niyo, may masamang mangyayari sa atin. Ang tawag doon ay disconnection. Pagkakahiwalay sa Panginoon, sa ayaw niya mahiwalay tayo, kaya nga nandyan yung Bible, di ba? Nandyan yung mga katuruan, para hindi tayo mahiwalay sa Kanya. Yun yung reason. Hindi tayo, practice naman ang Panginoon ko, gusto ko naman kumain lagi ng ganito. Hindi nga pwede. Dapat your body is a temple of the Holy Spirit, di ba? So kailangan pangalagaan mo yan, gawin mo siyang ano. Kasi naman eh, sarap-sarap kumain eh. Pwede naman kumain, huwag lahat. Diba? Ubus eh. Kasi andyan lagi, you are struggling sa dalawang boses na nagsasabi sa iyo. Kasabihin ng kabila, hindi kumain ka na, nag-enjoy ka. Bakit? Naghirapan mo naman yun. Bakit sino ba magtrabaho yun? Di ba? Ikaw eh, sahod mo yan. Di ba? Bakit sino ba mo? Hindi ka naman kumutang. Hindi ka naman kumukuha ng nangungupi. Di ba? Treat yourself. Treat yourself. Magpakasaya ka. Di ba? Tapos isa naman, hindi yan masama yan. Kasi pag kinain mo yan, tataas yung ito mo, tataas yung ganyan mo. Tapos mag-iubis ka, hindi ka makakano, kaya. Pero dapat, maganda ba? Discipline ka muna. Maganda ba mo, makakapag-save ka ng time, makakapag-save ka ng pera. Tapos, pag uwi mo ng Pilipinas, may enjoy mo. Di ba? Mag-discipline ka muna. Di ba? Nagtatalo ako, hindi, pinagtrabaho ako to. Hindi, magsisave ako para, hindi, huwag ka mag-save kasi hindi dapat tinitipid ang pagkain. Hindi kasi, di ba? Araw-araw, it's a battle for us. Amen. Pero ano dapat? We go to the truth. Ano mo ang katotohanan? Balanced diet. Diba? Ganun po. Kumain sa Ang sabi pa, di ba sabi na, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and not practice the truth. So huwag po tayo mag-fellowship in darkness. Fellowship in the truth and our living God. Diba? At sabi din dito, we show, sabi nga dito, we show God how much we love Him, not just by the way we say, but how we live. Diba? Okay. Ayan. Yan yung sinasabi ko kanina. For this is the love of God that we keep His commandment. If you love me, keep my commandments. Ngayon, dito na tayo. Ito. Number 3. Ito ay family settings. Di ba? Ang tatay, para mapakita niya, di ba, na mahal niya ang kanyang mga anak, pinapakita niya ito through pagmamahal ng kanyang asawa. Di ba? Sabi dito, the best thing a father can do to his children is to love his wife or their mother. Even so, the first way for a child of God to love his brother and sister in Christ is to love God and to obey Him. If you love the parent, you will love the child. It all works together. Tama nga naman, di ba? Ate Cindy, amen po ba? Amen. Cindy, amen? nakatulog. Amen. Okay. Okay, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Tama po yun. Sabi nga dito, bago natin mahalin ang ating kapwa na mananampalataya, mahalin muna natin ang pinagmulan ng ating mananampalataya. Hindi ang ating Panginoon si Kristo, di po ba? Kasi sa Kanya nanggaling ang ating salvation. Ganun din po. Kayo bilang magulang, paano nyo mapapakita sa anak nyo na mahal nyo sila? Through loving your kabiyak. Or, if you are, let's say, magkakapatid, paano mo papakita na mahal mo isa't isa? Siyempre, mahal nyo namin. Hindi yung merong favoritism. Diba? Paborito ako ni nanay. Hindi po yun. Hindi po gano'n. Okay po? Dapat may pakita. Diba? Hindi yung wala na akong magagawa. Ayan na yan. Ano pa nga ba? Magtiis. Hindi gano'n.
Pinakasalan mo yan, di ba? Nag-asawa kayo eh. Doon sa mag-aasawa, tandaan nyo, dapat mahal mo rin. Okay? But make sure, number one, he loves God first. Amen. He or she loves God first. That's number one rule. Kahit sa anak ko, sinasabihan ko siya, "Nak, alam ko, nagdadalaga ka na. Masakit man sa puso ko, pero kailangan ko tanggapin. Gusto ko mang ayaw ko, kaya lang kailangan ko tanggapin. Pero number one, dapat yung tao mahal ang Panginoon. Amen. Kasi pag mahal niya ang Panginoon, mahal ng Panginoon Diyos, uunahin niya ang future ng family. Hindi niya uunahin yung kung ano yung nakikita niya sa pangkasalukuyan. Kasi temporary lang yan. And it will lead to downfall. Kasi ipinipilit niyo yung mga bagay na hindi dapat. Kaya ikaw, anak ko, sabi ko sa kanya, please, unahin mo yung pag-aaral mo. Kasi kung talagang mahal ka kung sino man, they will do their best to give the family a better future. Hindi yung ngayon. Ay, kasi nagkakwento siya sa akin, sasabihin, alam mo dahil si ganito, si ganyan. Tapos ano ng girlfriend na, ay ganun, oo. Tapos, yan, sinasabi niya ang nangyayari sa mga kaklase niya. Sabi ko, sa tingin mo ba tama yun? Hindi. Yun. Siya sumasagot ng sarili niya. So alam ko, aware siya sa tama. Which is good, mga kapatid. Okay, number 4. Within the body of Christ, Christians who does not love God or keep His commandment is a little effective use in the body of Christ. This is true even though he or she might be involved in ministry and hold an official position and service in church. Ito yung sinasabi ni Pastor Clem na siya pa ang nagiging dahilan ng katisura ng kanyang mga ka-fellow believers. Kasi yung kanyang pananampalataya ay mediocre. Ano mediocre? Nasa gitna ang joker. Mediocre. Mediocre. Kumbaga wala talaga. Hindi natin masasabing pananampalataya siya. Kasi ano sabi dito? Does not love God. Anong ginagawa? He does not keep His commandment. So nagiging little effective siya sa body of Christ. Di ba? Anong tawag sa kanya? Pwede natin sabihin sa halimpusa. So ibig sabihin, wala siyang silbi. So anong mangyayari? Sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Sasakit ulo ni Pastor, sasakit ulo ni Welder. Bakit? Ito kasi si ate, pinagsabi, o si kuya, pinagsabihan na dapat ganito, dapat ganyan. Eh siya pa naman ang transpo. Or siya naman ang sa may ministry, di ba? Pero pinagsabihan, ayaw talaga kasi gusto, naman tao lang tayo, mahina eh. Ganito, pinag-justify pa. Yung kasalanan, ano ba yan? My Lord, my God, thank you for your love. Amen. Amen. Yun po ibig sabihin dito, na dapat everyone, each and everyone should be an effective body of Christ. To uplifting the church. Okay po? Next. Ayun. Freedom. Ayun, 3. Ayun na. Malapit na. Love God and others by believing that God's commandments are not burdensome. Pag sinabing burdensome, hindi mabigat. Ano sabi ni John dito? John wants to make believers realize that God's commands are not meant to weigh us down. They are meant to give us life. So yung commandment ng Panginoon, hindi yan binigay niya para tayo pahirapan. Tandaan natin, yung part ng buhay natin na nagsasabing mahirap at nagre-reklamo, yan po yung part na kung saan it's called flesh. Your spirit is giving you the strength. Kaya lang yung flesh natin nagre-reklamo. Kasi it is in us. That's part of the curse. Bakit? Kasi na nagkasala tayo. So naghali si flesh sa atin, di ba? Nalayo tayo eh. Nung nandun tayo sa Garden of Eden, wala yun eh.
Nagahari ang glory ng Panginoon kay Adam at Eve. Kaya lang, nung napasukan ng kasalanan, ayun na. Siyempre, nawala ng connection. Walang connection, walang data, walang processing, wala lahat. Lahat, isigura. Ano yan? Diba? Wala kasi. Ngayon, ito. God commands are not meant to weigh us down, di ba? Sabi ko, they're meant to give us life. Hindi po. Life. Buhay. When we love God, obedience becomes a joy. Oh, hindi si Ate Joyce. It becomes joy, not a chore. Ano ibig sabihin ng chore? Gawain. Gawain bahay. Gawain bahay. A joy, not a chore. Or a task that become tiring when repeatedly done. Parang monotonous schedule. Paulit-ulit na lang. Di ba nakita niyo yun? Minsan nakikita niyo sa reels or sa video yung nandun sa factory. Hindi na kaya gawain niya. Hindi na trabaho niya. Nakanoon pa. Chinese. Walang ka-joy-joy. Bakit? Kasi, yun na lang. Yun ang gagawin niya. Iangat lang. 1, 2, 3, 4, ganun. 1, 2, 3, 4, ganun. Yun ang ginagawa niya. Naging robot. Ganun lang. Di ba? Siyempre, mahal kasi yung automation. So, tao lang. Magkano lang ang per day nila. Ano ang ginagawa? Di ba? Hindi ganun. So when we love God, when we do His command, when we do His task na binigay sa atin, we have to do it with joy. Katulad nila, Ate Sel, Ate Rosel, si Query po, si Query po. Di ba? Ando yung joy na pagluluto. Kaya yung kinakain natin, hindi maalat, masarap. Di ba? Kasi kung ang emotion niya ay laging naiinis na, hindi, yun din nakalalabasan ng pagkain. Parang, pag kinakain ko ito, naiiyak ako. Pag kinakain ko ito, parang, hindi ko maintindihan. Ate Joyce, Ate Rosel, malungkot ka ba? Bakit pag kinakain ko ito, naluluha ako. Di ba? Di ba? Hindi. Di ba? Yung kakain tayo masaya. Dahil po doon, with joy. Di ba? So, nagsigang siya ang gamit. So, I want to repeat. Di ba? His Spirit empowers us to live in His will. Yun po. Kaya nga po, sabi dito sa Philippians 2:13, no? For it is God who works in you, both to will and to act in order to fulfill His good purpose. So sabi dito, it explains that God is actively working within believers, giving them both the desire to do what pleases Him and the ability, the strength and power to carry out those desires, all for His own good pleasure and purpose. So ibig sabihin pala, mga kapatid, if we really love God, God will give us the power, the strength, and the joy kung bakit natin gagawin yun. Amen. Hindi dahil gagawin natin kasi napipilitan tayo. Gawin po. Alright. Yes. Sabi dyan, John makes believer think that when we convince how wise and good the commandments of God are, we are able to believe that God's commandments are a gift from Him to achieve the most fulfilling life possible. So dapat pala, we have to convince ourselves. Kasi kung magre-reklamo tayo, we are convincing ourselves to be what? To be burdensome. Ngayon, if we convince ourselves na ito ay gift of God, so ang mangyayari is, wow, regalo ng Panginoon to sa akin. So we will be achieving and fulfilling it. Kaya lang kasi, ang flesh natin nagre-reklamo. Hindi yan regalo. Palo sa'yo yan. Hindi yan regalo. Palakid dyan. Kasi gusto ko ganito. Diba? So dapat we have to really convince ourselves. And sabi nga dito, He graciously tells and empowers us
that to do what He knows is best for us. Kailan ba naghangal ang ating Panginoon na mapahamak tayo? Kita niyo na ba yun? Di ba? Time over na. Overtime. Overtime. So, meron po ba tayo na nabasa or nakita na kung saan ang ating Panginoon ay naghangad na tayo ay mapahamak? Continue. Wala, di ba? Never. So we should trust God. And that's how we love others. Keeping His commandments is trusting His commandments. Okay po? Amen. Amen. Tayo na ulit ako na. Plus 15. Yun. His commandments are not burdensome. Ito na. Lagi natin pinaulit-ulit siya. Ito. Sabi dito ni John, is emphasizing that when we are born again, we are given new hearts. Kaya nga born again. Pag sinabing born again, na taong muli, nagbago. That's why we have a new heart. Heart which naturally wish to please God. Ngayon, pag meron tayong pusong hindi siya nag-please sa God, not yet. You have to seek God first. You have to really seek Him. Because you have to make sure that you are really born again. By doing things that you know it will pleases God. Kasi nandiyan na sa puso natin eh. Ano ba sabi dito sa Jeremiah? Di ba sabi dito, but this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their minds and write it on their heart. And I will be their God, and they shall be my people. Nung pinulpil ng Panginoon si Kristo ang kanyang gawain dito sa mundo, ano nangyari? Yun po ang pangako ng Panginoon, di ba? Manampalataya tayo sa Kanya. Trust in Jesus Christ. Trust in the Lord. Di ba? Hindi naman ito lang mga kapatid. Kailangan lagi nating emphasize yung the finished work of God. Finished work of Jesus Christ. Hindi yung repent muna, tapos ganito, after repenting, you follow the commandments. Hindi. Kailangan naintindihan muna natin na tinapos ng Panginoon ang kanyang gawain para tayo maligtas. So because of this, doon natin may apply yung repent. Bakit? Andun na yung realization sa mga taong makakausap natin na ang ating Panginoong Diyos dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, tinapos niya ang parusa para sa atin sa kasalanan natin. Inako niya ito. At ito ay pinagbayaran niya ng kanyang dugo. We are cleansed by the blood of the Lamb. Di po ba? Dahil dito, anong nangyari? Tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pagtitiwala at pananampalataya sa kanyang natapos na ginawa. Yun po muna dapat ma-realize natin. Bago pa nasabi, repent, after repenting, you pray, ganito. Unahin po muna natin yun. Kailangan napaka-importante nun. Kasi, sa tatlong tao na pinako sa krus, sino yung nasa kanan niya? Sino yung nasa kaliwa? Sino? Si Bigtas at saka si Ilmas. Di ba yung dalawang magnanakaw na pinako kasama si Jesus Christ? Yes. Si sa kanan, si sa kaliwa. Si Dimas at si Estas. Di ba? Si Dimas, anong sabi ni Dimas? Panginoon, Kung saan tayo. huwag mo akong kalimutan, di ba? Anong ginawa niya? Pananampalataya muna, nag-trust siya kay Jesus Christ, di ba? Kasi yung isa nagmamak eh. Kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, pakawala mo, tawagin mo ang angels, di ba? Or pakawala mo hindi eh. Si Dimas sabi niya, tumigil ka dyan, wala siyang kasalanan. Tayo din we deserve this. Pero siya hindi. Kaya sabi niya, huwag mo akong kalimutan. Anong sinabi ni Jesus Christ dahil nakita niya ang faith? From this moment, you will be with me in paradise, di ba? Ngayon, kapag napunta na sa langit, sasabihin mo ng angel, teka muna, nag-repent ka ba? Hindi, nag-repent ka ba? Hindi. Sasabihin lang niya, yung sabi kasi nung taong nasa gitna na krus na pwede daw pumasok dito. Okay, kami. So ano ang binigyan ng emphasis?
na kailangan manampalataya tayo, maniwala tayo dun sa natapos na gawa ng Panginoon. And because of this faith, God put in our hearts yung pagmamahal na yan. At doon dahil, oh Lord, ayoko nang gawin to dahil kayo ang aking Panginoon, you will renew. Di ba? Renewed heart. So andun na yung pagnanampalataya. Then the repentance. You have to repent your sin. Kasi magbabago ka na, di ba? The renewing of the mind. Kasi nauna yung Panginoon, then renew of the mind. Di ba? Yun po yung connection. Kasi may iba kasi, binibigay emphasis na how to repent. Hindi ka na. E paano mo mag-repent kung hindi mo naintindihan kung ano yung natapos na gawain ng Panginoon? Napaka-importante ng mga kapatid. And number 4, sabi dito, Matthew 20:34. Ano ibig sabihin ni Jesus dito? Sabi dito, John is thinking of the contrast Jesus made between the religious requirements and the religious leaders. Diba? Ito yung sinasabi ko kanina na criticize ni Jesus Christ, bakit niyo binibigyan ng mga maraming laws and rules ang mga taong yan, hindi naman yan nakakatulong. Imbis na relationship sa Panginoon. Kaya nga, di ba, anong sabi niya dito sa Matthew 11:30? Naalala niyo ba yan? Yung Matthew 11:30? That, ano? 11:30? Sabi dito sa 29, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in the heart, and ye shall find rest unto your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Kasi yung mga Pharisee, maraming laws. Mga rules. Siyempre, pero sila ayaw nilang tumulong. Hypocrisy. Kaya ayaw ni Jesus Christ ng hypocrisy. Kaya dito, binigyan din yan na dapat maniwala ka sa akin at ibibigay ko yung yoke sa'yo kasi mas madali. But you have to surrender natin your burden kay Jesus Christ. Kasi alam ng Panginoon na yung ating burden ay mabigat as a human. That's why we have to give all the burdens to Jesus Christ and we have to take His yoke. Ano ba yung yoke? Yun ba yung dilaw na nasa gitna ng itlog? Hindi yun na. Sinabing yoke, yun yung pinapasa ng kalabaw. Hindi ito. Take my yoke. Kasi gagawin ni Jesus Christ, papasin na niya yung yoke mo. Kaya makikipagaan. Di ba? Amen? At sabi din dito, ito, pagmahal natin, di ba, pagmahal natin ang isang tao, ang kapwa, nagiging madaling gawin, di po ba? Halimbawa, kilala niyo si Laban, meron siyang 2 anak. Di ba? Sino yung 2 anak ni Laban? Si Hem at saka si ano? Rachel at saka si... Anak ni Laban? Yes, Rachel at si? Sino isa? Rachel at saka si... Anak ni Laban. Si Ate Rachel at si... Ano pangalan? Yung panganay. Yung panganay. Kasi bunso yan eh. Yung panganay si... Marta? Leia. Leia. Si Leia, oo. Yung sumibing kay ano? Leia at si Rachel. Sabi dito, si Jacob daw ay dahil mas gusto niya at mahal niya si Rachel, sabi niya, magsaserve ako sa iyo, Laban, ng 7 years. Pero para sa kanya, ang 7 years ay parang araw lang. Kasi nag-i-enjoy siyang mag-serve dahil sa kanyang pagmamahal. Dapat ganoon daw po tayo. Obeying God's commandments does not seem burden when we really love Him. Pag nag-i-enjoy tayo, ginagawa natin yung mga gawain niya dahil sa ating pagmamahal. Lahat yan ay parang kulang pa, di ba? Ano ba yan? Tapos na? Gusto pa eh, di ba? Ay, ganun eh. Di ba? Pag halimbawa, yung mga mag-iro, ay nag-iirugan pa lang bago magpakasal, di ba? Ano mangyayari?
parang, uwi ka na. Muna, hindi, dito ka muna. Tay, ano, yes, unfair pa ba tayo? Kasi yung company, di ba? Ganun yun. Ganun din sa ating mga fellowship eh. Yung parang, wow, alis pa tayo eh. Di, ano, umaya na, tapos na. Parang gusto niyo pa, may, di ba? Ganun po yun, dapat. Hindi yung, eto na si ate, katagal naman ng oras. Gusto ko na matapos to. Kanina pa ako, kumukulo na yung dugo ko. Naku, maluluto na itong ano, tubig, ha? Di ba? Hindi po ganun. Okay po? Alright. So, sa hallelujah. So, sabi po dito, do you love others because you love God? Yan ang tanong. Do you obey God because of fear or because of love for Him? Yan. Do you see God's commandments as burdensome or blessing? Yan yung mga malalaking tanong na kailangan natin masagot sa ating mga sarili. Remember that love is more than a feeling. Okay? Ang love ay hindi po feeling. Okay? It is a faithful walk with God as life of obedience and heart for His people. True love, tandaan, ang true love nasa Panginoon, wala sa tao. Okay po? True love for God leads to joyful obedience and genuine love for His people. Doon pa lang. Kaya pag may nagsabi, I love you so much. I love you very much. Hindi totoo yun. Japanese pa yun. Ang pagmamahal ay nagmumula muna sa Panginoon. Dapat. And that's why everything works together for good for those Love God. love God. Amen. Hallelujah, everybody. Let's stand. Tayo po tumayo. I love you all. Ha? Hindi mo ganon. Okay, let's pray po. Lapakan po natin ating Panginoon. Amen. Hallelujah, Lord God. We praise you, Lord. Purihin ka aming Panginoon Diyos. Yes, Lord God, kami po ay nagpapasalamat, Panginoong Diyos, sa inyo pong napaka-powerful na mensahe sa aming lahat. Kung paano dapat kami magmahal sa aming kapwa, ay dapat kayo po muna unahin namin, Lord God. Unahin namin, mahalin, unahin namin, sundin ang inyong mga utos at i-keep ang inyong will, Panginoon. Lord God, sa araw na ito, Panginoon, salamat po sa inyong banal na Espiritu siyang bumigtas sa amin lahat. Naway ang aming mga napag-aralan sa inyong salita ay siyang mamutawi sa aming puso't isipan, lalong-lalo na po sa buhay namin sa araw-araw na kami lumalakad sa mundong ito, Panginoon. Patnubay at gabay na may pagmamahal ang aming kailangan, Lord God. And for you alone, Lord, you are enough for us. Amen. And thank you, Lord, kasi wala pong ibang magfufulfill ng aming kakulangan, kundi kayo lamang ang aming Diyos sa mga nasa langit. Kayo lamang, O Lord Jesus Christ, who will fulfill this small hole of void in our hearts, Lord, for us to really feel and to really enjoy the fulfillment of your grace, Lord. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus. At sa araw na ito, Lord God, kami po ay nananalangin ng inyong patnubay, gabay at anointing in us, Lord. As we go in our separate ways, Lord God, ang inyong pong pagmamahal sa laging nasa aming puso at rebuke us, Lord, if we are failing. Rebuke us, Lord, if we are falling apart from your words and from the commandments, Lord, so that we will stay to the path of your glory. All these things we pray in the mighty name of Jesus Christ, Lord, our Savior. Amen. Amen. Oh, wow. Ano naman coordinator? Wala po na siya mag-coordinate. Saan mo lang? Huwag kabalo ko sinong kahit. Mag-coordinate. Amen! Sikreto siya eh, nas pastor din. Umaga sa school pa yan eh. Wala po siya Amen!
Kasi nga, Mamaya yung... pa si nanay. Sige, go. Wala, ano to sila? Ano ginawagin natin? Ayaw, sige na, sige. Sige na, ay, sige na. Hindi, ang mga kasamahan ko, dalawa lang kami Pinoy kasi ano yung Sri Lanka, di ba? Yung dalawa lang kami babae. Dalawa lang talaga kami babae. Yung mga kasamahan ko, Nakatimer pa na siya. pito ang floor namin dyan sa kumpanyan Tawkin. Tapos ang akin, apat. Every floor, meron akong ano dyan, meron ano. Pero nung dumating ako, kumun talaga yung mga food namin. Eh ngayon, sabi ng supervisor, gusto ko na meron akong nakasiparit na mga basahan ba? Sa CR, sa female lounge, gano'n. Nung nakaraan bago yung mga ano ko, mga basahan ko. Inawala yung basahan ko sa female lounge. Sabi ko sa mga kasamahan ko ng mga cleaners, asan ang aking puta dito ko na nilagay sa kanila. So yun po na kanang minsan, dahil po, yung ating pong mga pagmamahal sa ating mga kasama ba, na kailangan din po nating anuhin sila. Yung parang respeto din sila. Mga ibang lahi kasi din. Tapos yun na, mahalin din natin sila ba? Yun lang. Kasi parang naiirit ako sa iyo ko. Parang yung ano ba, yung ugali ko sa kanila, nawawala ko yung pagiging Christian. Kaya na-remind tayo. Kaya nga, Saan siya ilagay? maano na Nawari ng reklamo. Hindi na naman reklamo. nare-remind tayo sa ating coach Noli ngayon sa salita ng ating Lord. Amen? Ngayon naman po, tatawagin ko ang ating exhorter para sa ating tithes and offering. Walang katapos. Palapagyan natin ang Lord. Amen. Amen? 5 minutes. Thank you, Ate Joyce. 5 minutes. 1 minute lang 5 yan. minutes. Sige. Para sa exhort ko, para sa tithes and offering, makita sa Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Honor the Lord with the substance and with the first fruits of all thing increase. So shall thy barns be filled with plenty, and praises shall burst out with new wine. In Tagalog, igalang ang Panginoon sa iyong yaman at sa mga unang bunga ng lahat ng iyong pagtaas. Kaya ang iyong mga bodega ay pupupuno sa kasaganan at ang iyong mga pisan ay mabusang bagong alak. So this verse emphasizes the importance of honoring the Lord with your wealth and first fruits of your increase. This means recognizing all the material possessions are gifts from God, should be used to reflect gratitude, reverence toward Him. By doing so, the verses promise that your barns will fill with plenty and symbolize God's provision and blessings in your life. So, giving tithes and offering is a way to express gratitude, trust God's provision, is unlock blessing and spiritual. Amen. So, kaya magbigay tayo sa ating Panginoon is sabi natin Preaching. sa message ngayon is obedience. So, if we obey God, so we must give to God. So, everything ay para sa ating Panginoon. Lahat na natanggap nating blessings is para sa ating Panginoon. So, kailangan ibalik po natin ang para sa Kanya. So, para sa akin, ano ko lang sa aking ako lang ba yung malapit na ang sahod is ganito ang gagawin ko para may masiparin ko talaga yung para sa Panginoon. Ito is para sa Panginoon, is ito para sa aking pamilya, sa ganun ako magano para ang tawag nun is naka-budget na siya. So kung nagbabudget kayo, kailangan unahin niyo si Lord. So that the blessings is overflowing. So ganun ang ginagawa ko. So kasi kung maano ka man, may ang tawag dito is kung magkulang man yung budget mo is di ka pabayaan ni Lord. Amen. So hindi mo na lang mamalaya na ay sakto lang pala yung budget ko. Yung ganun, naranasan ko na yun. So, yun, lahat ay ibigay po natin sa ating Panginoon. Okay? So, before that, mag-pray muna tayo in silence. Ibigay na ulit tayo.
most precious, kind, and loving Heavenly Father, Lord God, thank you, Father God, for the gift of life. Father God, for the blessings that we receive, Father God. Lord, ito pong tithes and offering, Father God, we pray, Father God, this offering, Father God, is magamit po ito, Father God, sa iyong kingdom, Father God. Lalo na po, Father God, sa nagbigay ng aking mga kapatiran, Father God. Continue to bless them, Father God, especially sa kanilang pagtatrabaho, Father God, sa kanilang company, Father God, na ilang pinagtatrabuhan, Father God. Continue to bless them, Father God, abundant blessings, Father God, so that, Father God, ay maibigay po namin din, Father God, ang para sa iyo, Father God. Lord, thank you so much, Father God, sa blessings, Father God. Lord, I pray, Father God, po sa naghawak po nito, Father God, continue to guide him, Father God. Guide niyo po, Father God, sa naghawak nito, Father God. I-bless niyo po sa Father God na ito pong pera, Father God, ay magamit po ito, Father God, para sa iyong kingdom, Father God. Lord, all these things we ask in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Okay na ba kayo? Mga kapatid, ngayon po, tatawagin po natin ang ating birthday celebrant at si Nanay Lisa. Wala man Nanay Lisa. Sabi sa online, Nanay! Ang ating Ate May na nandito ngayon at ang ating Nanay Lisa na sana na nasa online. Amen! Let's sing! Happy birthday, Nay! Happy birthday, Ate May! Happy birthday! Happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday! happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Ate May and Ate Nanita. Happy birthday, Ate May. First birthday mo ba, Ate May? So, celebrate. Ang ating pakulot sa ano. Dalawa. Twice na. Picture pa mo na picture. Ate May, happy birthday! We are so very blessed. Mary. Ikaw po ay naging part Ang sa Mary, anong IFS. spelling? Isang word lang. Isa may Sige, pag-pray natin si Ate Ann at saka si Ate Lisa. Nanay Lisa. Amen, praise God. Amen. Nanay Lisa! Happy birthday, Nanay Lisa. Oh, Nanay Lisa, pinabati ng Pipi. Happy birthday daw. Dako kay mong na. Amen po, kahit nawala dito yung nanay nyo, at least na, ano po, actually, nagpapaluto tayo ng gusto niya, hindi rin man siya makakakain ng kare-kare. Kare-kare, pansin. Baka naman Bihon. gusto ko na pansin, pero hindi pa rin siya makakakain. Kaya nga po, no, happy birthday. Kapag namay na magtitinda yung ilong niya dahil sa uso. Amen. So, praise God po. Amen, amen. So, ipagpipray ko natin yung pagpapala ko noon ng Panginoon ng buhay. Noon nga po sabi ng ating Nanay Lisa na aabot pa nga daw pa siya sa 45 kasi nga ang tatay niya is pumanaw po ng 45 years old. Kasi yung tatay din niya is high blood tsaka diabetic. Ilang taon na si Ate Lisa?
47 na, or magkasing edad kayo. 47. Si Nanay 47? 47 na siya. Ay, hindi halata, Nay. Oo, Parang 35 ko lang, Nay. Realistic mo. Hindi na malata, pero mukhang si Tinta. Parang 46 lang, Nay. So praise God, amen. Sige po, let us pray. Lord, we thank you, O God, sa buhay na binigay mo, Panginoon, sa aming Ate May. Lalo higit sa lahat, O God, this is the second birthday for Ayam, Panginoon, ang aming Ate May, O God. At salamat din po sa kanyang buhay, Panginoon, sa patuloy sa paglago, sa kanyang spiritual, O God, sa kanyang pag-stay dito po, Panginoon, sa Riyadh, O God, na kung saan ups and down, Panginoon, trials, O God, even, Panginoon, sa work niya, Panginoon. Lord, I pray na patuloy mo pakaingatan at Panginoon, i-bless po ang aming Ate May, O God. Lalo higit sa lahat, O God, sa kanyang trabaho, O God, na ma-sustain, Panginoon, yung kanyang pangangailangan, physically, at saka yung financial, O God, lalo higit sa mga pamilya na nasa Pilipinas, O God. Lord, I pray yung kalusugan po ng aming Ate May, O God, ingatan mo siya sa pang-araw-araw, lalo higit sa lahat sa trabaho, maging Panginoon, yung pagpapala na natanggap niya dito sa kanyang trabaho po, Panginoon. We bless you, O God, kasi po, Panginoon, nandito nakapagtrabaho pa ulit siya, O God. Kung saan, Panginoon, ng the past mga months, Panginoon, she is in depressed po, Panginoon, na dahil po sa kanyang trabaho, O God. But Lord, we thank you na siya po, Panginoon, ay na-stay, remain, O God, yun po sa Al-Habib Hospital po, Panginoon. Lord, thank you po sa inyong pong provision at sa pagpapala, O God. Patuloy po namin dinadalangin, Panginoon, na patuloy din po ang ingatan ng aming atian, O God. Maging sa hanggang kailanman ang kanyang pag-stay dito po, Panginoon. Ingatan mo po, Panginoon. At salamat, Lord, sa kanya pong kaarawan na kung saan it's just a number, Panginoon. But we pray, Panginoon, na lagi mo siyang pag-iingatan at saka yung blessings, O God. Lord, thank you also, O God, kay Ate Lisa, na kung saan, Lord, hanggang ngayon, O God, na kami po ay nagpapasalamat po sa buhay na binigay mo, Panginoon. Sa kanya, O God, na sa yung kalusugan po, Panginoon, even though, O God, na meron siya mga sakit, mga chronic disease, Panginoon, na kung saan, Lord, na sa tingin namin na, Panginoon, ay wala na pong lunas po, Panginoon, but by your grace, O God, nandun po yung pagpapala mo, Panginoon, and the extension of the life of Ate Lisa by her age po, Panginoon, is patuloy mong iingatan, O God, na siya po ngayon, Panginoon, ay magsiselebrate sa kanyang 47th birthday, O God, and Lord, thank you, Lord, sa buhay na binigay mo, O God, sa kanya, O God, and I pray, Panginoon, na patuloy mo pa siyang ipe-bless at long life po, Panginoon, para sa aming Ate Lisa, O God, yung po kanyang mga sakit nararamdaman po, Panginoon, we pray na ikaw po ang mag-heal, Panginoon, katulad ng pagpapagaling mo, O God, sa mga taong nakasalamuhan mo nung una mong journey dito sa sanlibutan, O God. Lord, thank you sa amin po mga kapatid nato, Panginoon, na nag-extend na kanilang mga blessings, O God. Thank you for their life, Panginoon, sa mga nagluluto, Panginoon, ng mga masasarap, O God. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, sila, O God, sila Ate Rosel, Kuya Gibo, at Sally po, Panginoon, at sa lahat ng aming mga kapatid, Panginoon, na nagbibigay ng mga pagpapala, O God. Lord, ikaw po ang magpaling nito, O God. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Amen. Tapos na, uy, nag-blow na siya. Blow mo na! Wish! Nag-blow na, uy, manahal daw. Wala mo siya na i-wish. Wala mo siya na i-wish. Maraming salamat po na sa lahat sa ating Panginoon sa binigyan niyo po na sobrang pagpapala sa buhay ko. Amen. At maraming salamat din sa inyong mga kapatid at sa iyong tulong sa akin. Lalo na sa panahon na sobrang down ako, nakakatulong po talaga. Thank you, Kuya Abet. Nakakatulong po talaga yung yung support at bigay niyo nung time na down ako. So, salamat po sa Panginoon na dinala niyo po ako dito sa IMF family. At at maraming salamat mga kapatid. Yun lang po talaga. Salamat po. Happy birthday! Ay, I'm out of Pakiawin mo na ang birthday mo. Sige, mag-pray sa ating closing. Closing na, no? Di ba? Yes. Sige.
Ama namin, maraming salamat po Panginoon sa kabutihan mo sa aming buhay. Maraming salamat po Lord God na sa aming po pagtatapos ng aming service. Thank you po Panginoon sa tagumpay, O Lord God, na binibigay Panginoon. Maraming salamat po O Lord God na narinig namin Panginoon ang iyong salita. Panginoon, gamit ang buhay ng iyong alagad na si Pastor Shirley. At maraming salamat po Panginoon na nakapagbigay po kami puri at samba sa iyo Panginoon. At O Lord God, let it be Lord God na mananatili po sa puso namin ang lahat ng mga natutunan namin na iyong salita Panginoon at i-obey namin Panginoon ang iyong salita sa aming buhay O Lord God. Maraming salamat po maging sa pagkain Panginoon na pagsasaluhan namin. Ito po ay bendisyonan niyo po na magkaroon ng kalusugan kami Panginoon, magandang kalusugan O Lord God sa pangangatawan. At maraming salamat po Panginoon sa mga naghanda nito na lakas, Panginoon, sa pangatawan, lagi po, Panginoon, ang pour out sa kanilang buhay, O Lord God. Maging, Panginoon, sa ating pong kanya-kanyang pag-iiwalay. Panginoon, umaya, maraming salamat po, O Lord God, sa safety. Thank you po, Panginoon, sa protection na iyong ibibigay sa aming lahat, sa mga aming pong transport ministry, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na maraming salamat po sa blessings and sa iyo pong katagumpayan, O Lord God, sa event na dadaluhan po, Panginoon, na aking mga kapatid, Panginoon. Maraming salamat po, O Lord God, na ikaw po ang aming niluluwalhati sa aming buhay, sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige po, taas po natin ating mga kamay. Hallelujah, Lord God, sa pagpapala ng inyong pong banal na Espiritu, Panginoon, kami nagpapasalamat, ang inyong biyayaan, Panginoon. Ang biyaya ng Panginoon, Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumasa inyo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Praise God from all blessings, blessings flow. Praise Him, all angels here below. Praising our rocking heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Yun na ang biyaya ng Panginoon. Ito. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trials, of famine, darkness, and sorrow, we are the voice in the desert, crying, declaring the way of the Lord. Behold, He comes, riding on clouds, shining like the sun, and the trumpet call.
like Jehovah. There's no God 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 like Jehovah. Behold, He comes, riding on a cloud, shining like the sun, and the trumpet Lord is your voice, the year of Jubilee, and out of Zion's field salvation comes. Behold, He comes, riding on a cloud, shining like the sun, and the trumpet Lord is your voice, the year of Jubilee, and out of Zion's field salvation comes. He comes, riding on a cloud, shining like the sun, and the trumpet Lord is your voice, the year of Jubilee, and out of Zion's field salvation comes. One year salvation comes, out of Zion's field salvation comes. Tinapos talaga. Thank you, Lord. Di ba natin alam yung ending nung... Uy, bilisan nyo na kay 1:30 na. 2:30 tayo. Ay, that's it siya. Prepare mo na yan. Picture nyo. Wait, picture pa na. Kanina na. Barog na lang. Barog na lang. Wag na kumukukoy, barong na lang. Barog na lang. Ayun na lang, barong. Barog na lang. Ate Rosel! Ay, hindi pa naman ang budget daw. Di ba, parang nasa bundok lang. 4, 3. Uy, ito na yung. Okay. 4, 3, smile. Okay. Okay na yan. Ano, wala pa? Okay na to. 4, 3, smile. Ako, 5 minutes Bubbles, na. bubbles, Madali. bubbles. 4, 3, smile. Okay. Ano, James? Ano, sabi ko, Hindi mo iba na Mga anak na si Kuya Ano. Yung timer mo ba natin? May sabi si Ate Ann, nanganak na ha, si Ate Ann, nanganak na. Sino ba? Ate Ann na. Okay. 3 seconds ha. Ay, wow. Yung baby na Pangalawa One more, na. one more. Alam mo, nakapangato na yan. Pahalang naman. Baye. Balik na balik si ate si Dino. Ate May, Out of Zion's field salvation Para comes. special si Sia. Imura. Uy, puzzle po. Sabon po ng cake. Ate ya. Dati, Paris, Paris. Para Hindi, special. katulo naman. Actually, minapunan man yun. Pagi pa niya akong ganun. Joyce. Wow! Kare-kare! Kasi, Uy, magdalit na sa ako. Grabe pa. Uy, bilisan nyo kumain. Picturean nyo yung kare-kare ng nanay nyo. Hindi kayo bisa makakain. Ate Si, oh, picture siya na itong sala. Ano, balat ng baboy. Baboy siya. Pati yung painsit. Pati ito, dinakdakan, dinakana. Dinakdakan ba ito? Ano ba ito? Pag naluto na sa dakdak. Sabi ka rin Hawaii. Ay, ito, picture ni Kimara sa 3. Ay, wala picture. Gumana. Oo, pwede rin. Gumana na. Tingnan natin si Ate Jess, sir. Oo, ikaw to daw.
Okay lang tayo mag-super. Kahit bigyan ka na ng super. Hoy, masarap to kainin yung bone marrow. Sip-sipin nyo. Nangarap eh. Sa'yo yung baboy. Ito oh. Ang anghang. Uy, nabuok. Aray. Wag na. Wag! Kung nagaling ka, wag na. Hala! Bawal ba na yan eh? Paano mo yung, ano? Ano kaya ganyan? Gudu. Ano na? Sarap. Tawag. Uy! Sheila. Dami. Mag-pick-up daw ko ng kike, ano? Sabihin mo sa kanya, tatambak siya. Che, narinig mo yun, Che? Hindi man ako hindi umuwi. Matampok. Tatambak na siya. Abi nang naurot na. Nag-uot na no. Ano? Ano lang to? Display. Nandito talaga yung mga laman-laman. Yung pa sa ilalim. Ngayon pa. Magaling ka ang hiyaw-yaw. Sabi naman ni Luhan, hindi naliligo. Kasi minto talaga si Luhan. Eh, matagalog yan. Ako daw matagalog. Ano yung Tagalog na ano? Kahit luma. Yung mga luma. Hindi ako marunong ako na pag sa kanila. O tsaka yung pag-exhort ako, hindi ako marunong. Ay, maganda pag masila. Hindi ako maano sa Tagalog. Wala dapat ko yung ano. Dapat. Ay, hindi. Alam mo ako sa nakilala nila. Yan o. Ano yung Tagalog eh. Si ate na yung Tagalog yan. Hi, first week ah. First support. Ano to? Paano ng dami? First support. First support. Then, Second nga ba? Kaya ng camel. Hindi, may Ang mga kailan kilo ng kami ng camel. Napatingin si ate. Kumain namin. Kumain kayo dati. Kunwari ba ka? Uy, alam niyo ba? Kumakain ng kabe. Yung luto ni Ate Rosel, na hindi alam na nakararami
Tapos nalibit namin nung tapos na tayo kumain. Tanda niyo yun? Nakas ka! Sapot? Amoy man yun. Hindi nila amoy yan. Ay, Ang tubabi na. wala! Bili mo din yung ano? Akala niya ba na may butat? Ito, buntaro. Akin ako. Sakit. Lamig ba yung buntaro? Ay, wala. Nangapoy. Bunmaro. Madulas man ka. Alam mo yun. Sige, kaya hindi ko tayo. Pero bayaran ka. Nakura. Depende. Hindi ka pantasan. So kung na si ano, makatambang na si ano, ate Ente. Sa imo sa department. Bato na, department ko na nakita na sa department. Pwede lang dalawang keyboard sa Mga na-practice ako kasi ano na eh, Victorian na. Pag-graduate na. next week kung ano sa gilid. Magda-drums pa. Huwag mo kung ganyan. Ganyan na lang. Pero na siya, pag-ulit ko kasi inilaban sa lain-lain. Pwede man siya. Mabait yung puso. Pwede naman siya ma-over. Alam mo kung bakit? Dati, ano natin, dapat niya nakatawag diretso na dito sa... Mabait yung puso kasi meron silang dadaanan. Peter siya, Peter Peter. lang. Hindi, puso ng sabadasa. Peter itong puso ng Indiano. Di ko kaya yung Wait, hindi na. Kita guys, nabagpak ko. Kaya pala mo ha? Huwag yan tingin mo. Bulog ka ba? Hindi na sa baka. Parang gusto mo mato ng Lagunda. Yung ano ba? Nakatan. Yes, dati joke. Yan pala mo ha? Tanya okay natin kung ganito mapait. Yes, may option. Wala kang mag-okay yun. Sa atin next week. Sugar day niya. Wala ko siya kuya. Pero, di ba nagutan ang nagkakiyat ba? Kasi, water sa tao. Yan, di ba? Gabi, di ba? Ikaw ka? Hoy! Wala ko boy. Pero, nakakita ay Nakaiba. ang ikaw. Kapag ba?
Ano yung sir? Pinsa. Karoon mo yung trabaho. Karoon mo yung trabaho. Pinsa ano ay Ito yan, ba? uy si ano, nag-apap na sino naman. Si natira sa Kung wala mo nag-live,